Malapit na bang magtraidor si Kizaru? Ano kaya ang magiging reaksyon niya sa mga sikretong ibubunyag ni Vegapunk sa mundo? Ito na ba ang magiging mitya ng pagtiwalag niya sa world government? Sa pagpapatuloy ng Egghead Island arc, padami na ng padami ang mga senyas na umihina na ang paniniwala ni Kizaru sa hustisya ng world government. Kaya nga marami na rin ang naghihinala na malapit na talaga siyang magtraidor. Ngayong araw, susuriin natin ang lahat ng ebidensya kung may basehan nga ba ang lahat ng ito. At kung totoo man, ano kaya ang mangyayari kay Kizaru pagkatapos ng Egghead Island arc? Para masagot ang mga katanungan na yan, ang pinakauna dapat nating suriin ay ang filosofiya at pagkatao ni Admiral Kizaru. Kadalasan natin siyang nakikita na may kalmado, relax at may pagkatrol na personalidad. Pero sa ilalim pala ng palabirong pagkatao niya ay isang nalilitong nilalang. Bilang Admiral, meron nga siyang personal motto na unclear justice o hustisyang hindi malinaw. Taliwas ito sa mga kasamahan niyang Admiral na malinaw ang pinaglalabang hustisya. Tingnan na lang natin yung mga kasabayan niyang Admiral sa simula ng series. Si Akainu ay may nagbabagang personalidad na handang gumawa ng kahit ano, mabura lang ang kasamaan, kahit pa magsakripisyo ng inosente. Nakapaloob ang filosofiyang ito sa kanyang motto na thorough justice o hustisyang walang pinapalampas. Kabaligtaran naman niya ang chill at preskong si Admiral Aokiji na hindi sang-ayon sa brutal na pamamaraan ng world government. Ilang beses na natin siyang nakitang direktang sumuway sa mga utos, katulad na lang ng pagpapatakas niya kay Robin sa Ohara. Itong hindi niya pagsang-ayon sa madugong pamamaraan ng world government na nagre-resulta sa pagsuway niya ng mga utos nito ay nakapaloob sa motto niya na lazy justice o tamad na hustisya. Tamad hindi dahil tamad siyang kumilos, kundi dahil hindi buo ang paniniwala niya sa hustisya ng Navy. Bakit nga naman siya magsisikap na ipatubad ang isang bagay na hindi naman niya lubos na pinaniniwalaan? Parehas na matindi ang paniniwala ng dalawang dating admiral na ito sa mga bersyon nila ng hustisya at walang alinlangang ipaglalaban ito. Nagresulta nga ito sa pagdeduelo nila sa Punk Hazard kung saan nagwagi ang filosofiya ni Akainu habang tumiwalag naman sa Navy si Aokiji. Pero itong pagkakaroon ng matinding paniniwala ay hindi limitado sa mga orihinal na admirals. Halos lahat ng mga admiral at naging admiral ay may sariling bersyon ng hustisya na handa nilang ipaglaban. Kahit pa ang baguhang admiral na si Fujitora ay ilang beses sumuway sa mga utos para mapatupad yung humane justice na pinaniniwalaan niya. Nakita natin ito noong pinili niyang patakasin ng mga Straw Hats at lantarang lumuhod kay King Riku dahil ito sa tingin niya ang tama. Kahit pa alam niya na hindi ito ikakatuwa ng boss niyang si Fleet Admiral Akainu. Pati ang baguhang si Ryukugyu ay walang pahintulot na sumugod ng Wano upang dalhin sa hustisya ang mga tao na hinuhusgahan niya bilang masama. At pati na rin magpa-impress kay Akainu. Pati yung dating Fleet Admiral na si Sengoku ay hindi ikinatuwa yung inutos sa kanya ng Gorosei na pagtadakip sa pagtakas ng mga level 6 na bilanggo ng Impel Down. At isa pa nga ito sa mga naging rason ng pagbibitiw niya sa pwesto. Pero sa gitna ng mga admiral na ito na may mga sariling filosofiya ay isang admiral na walang sariling paninindigan. Hindi katulad ng mga kasamahan niya, walang sariling bersyon ng hustisya si Kizaru na handa niyang ipaglaban. Mismong ang motto niya ay unclear justice o hustisyang hindi malinaw. Sa gitna ng pagkalito niya, ano ang napiling tugon ni Admiral Kizaru? Pinili niya na maging passive o laid back. Imbis na bumuo siya ng sarili niyang hustisya at sariling paninindigan kagaya ng ibang admiral, hinayaan niya na lang ang mga superior niya na pumili para sa kanya. At kung ano ang maging direksyon ng superior niya para sa Navy, ay matapat niyang sinusunod. Ito ang Admiral Kizaru na patuloy nating nakikita sa storya. Kahit taglay niya ang isa sa mga pinakamataas na rank sa buong Navy, kadalasan natin siyang nakikitang sumusunod lang sa mga utos. Samantalang yung mga kasamahan niyang admiral ay sinusubukang isulong yung mga sarili nilang hustisya sa kanilang mga sariling paraan. Minsan, nagboboluntaryo naman si Kizaru ng umaksyon, pero hindi talaga siya gagalaw hanggang mabigyan siya ng pahintulot. Ayon nga sa kanya, isa lang siyang cog in the machine o isang maliit lang na parte ng isang mas malaking sistema. Wala siyang kontrol sa pagtakbo ng sistemang ito, kaya pinipili niya na lang na sumunod rito. Sa kabuuan ng storya, madali lang na nasusunod ni Kizaru ang mga utos sa kanya dahil kadalasang mga pirata at kriminal lang ang mga kailangan niyang labanan. Pero paano kaya kapag dumating ang panahon kung saan hindi na mga random na pirata ang huhulihin niya kundi mga taong malapit sa kanya? Ano kaya ang magiging tugon ng masunuring si Admiral Kizaru? Ito nga yung natutuklasan na natin ngayon sa Egghead Island. Mukhang mahaba-haba nga kasi ang koneksyon ni Kizaru kay Vegapunk at Sentomaru. Si Kizaru pa nga raw ang nagsanay kay Sentomaru para maging maaasahang bodyguard ni Vegapunk. Bukod pa sa kanila, may koneksyon rin si Kizaru sa parehas na si Bonnie at Kuma. Hindi nga lang kasing haba noong history niya sa naunang dalawa. Si Kizaru nga kasi ang nagbantay kay Kuma at Bonnie habang pinag-eeksperimentuhan si Kuma ni Vegapunk at ginagamot naman si Bonnie.
Kaya napalapit na rin si Kizaru sa mga ito. Malamang ay hindi coincidence na si Kizaru ang pinili ni Oda na ipadala sa Egghead imbis na yung ibang admiral. Mukhang may niluluto na talaga si Oda sa mga tauhan na ito simula pa lang. So balik tayo sa tanong, ano kayang tugon ni Kizaru kapag inutusan na siya na saktan ng mga kaibigan niya? Sa kasamaang palad, wala pa ring pagbabago. Mas pinipili niya pa ring sumunod. Kahit na ikapapahamak na ito ng mga kaibigan niya, ayaw pa rin ni Kizaru na sumuway sa mga utos o gumawa ng sarili niyang desisyon. Ipinagpapalagay niya pa rin ang mga desisyong ito sa iba, kahit palabag na sa loob niya. Ayon nga sa kanya, isa lang siyang cog in the machine. Pero hindi ito ganun kasimple. Binanggit nga ni Kizaru na ang pinaka-prioridad na misyon niya ay ang pagpaslang kay Vegapunk. Ito yung direktang inutos sa kanya ni Saturn. Kaya wala na talaga siyang magagawa kundi sundin ito. Nakita nga natin sa mga simulang parte ng Egghead na naging seryoso siya sa pagtatangka na patayin si Vegapunk. Paulit-ulit nga lang niyang pinapaliwanag na labag ito sa loob niya. Pero para sa iba niyang kaibigan na hindi si Vegapunk, mukhang handa siya na patakasin ng mga ito. Nakiusap pa nga siya kay Bonnie na sana wag na itong makialam para hindi na siya mapilitang saktan ng mga kaibigan niya. Para bang sinasabi ni Kizaru na ang sabi sa akin priority si Vegapunk, so siya lang talaga ang pagtutuunan ko ng pansin. Kahit pa pirata si Bonnie at traidor na si Sentomaru at responsibilidad ni Kizaru na hulihin sila bilang isang admiral, handa siya na wag na silang galawin. Siguro balak niyang idahilan na nag-focus siya kay Vegapunk dahil ito yung utos sa kanya, kaya napabayaan niya na yung iba. Sa ganitong paraan, nais protektahan ni Kizaru ang mga kaibigan niya nang hindi sumusuway sa mga utos. Ito ang compromise na napiling gawin ng masunuring si Kizaru. Sa kasamaang palad, hindi pumayag si Sentomaru at Bonnie na simpleng tumabi na lang. Pinili nilang pumalag at protektahan si Vegapunk. At ang mas masaklap pa, bukod sa inatake ni Bonnie si Saturn, dumating rin si Kuma sa island at sinapak si Saturn. Noong nakita ito ni Kizaru ay alam niya na tapos na ang lahat. Siguradong uutusan na rin siya ni Saturn na patayin maski si Bonnie at Kuma. At ito nga ang nangyari. At dahil may direktang utos na, napilitan na naman ang masunuring si Kizaru na sundin ito. Sinabi nga lang niya na susubukan niya na gawing mapayapa at walang paghihirap ang pagkamatay nila. Sa sarili niyang paraan, pinapakita niya pa rin ang pagmamalasakit niya sa mga ito. Buti na lang ay napigilan pa siya ng mga Straw Hats. Pero sa huli, natupad pa rin ni Kizaru ang priority mission niya na patayin si Vegapunk. Kahit na sinaktan niya ito, malinaw nga na nag-iwan ito ng malaking sugat sa puso niya. To the point na mukhang hindi na talaga siya makagalaw sa sobrang lungkot. Bago tayo magpatuloy, kung nag-e-enjoy ka sa mga ganitong klaseng character analysis tungkol sa iba't ibang tauhan ng One Piece, mag-subscribe ka na sa ating channel dahil marami pa tayong similar videos na ilalabas. Pagkatapos patayin ni Kizaru si Vegapunk, inakala ng marami na nakapili na siya ng landas. Mukhang mas pinili niya na maging tapat sa mga utos ng world government hanggang sa huli. Yun nga lang, sa sobrang sakit sa puso niya ng ginawa niya sa kanyang kaibigan, mukhang nag-top out na siya sa laban. Mukhang wala na siyang balak na bumangon pa para hindi na siya mapilitang gumawa pa ng mga mas matinding pang mga bagay. Tutal, natupad na rin naman niya yung priority niyang misyon. Pagkatapos nito ay dumating na nga ang climax ng Egghead Island. May nirecord pala na mensahe si Vegapunk para sa buong mundo. Paano kung ibunyag ni Vegapunk na ang world government ay may sikretong hari na gustong palubugin sa ilalim ng dagat ang buong mundo? Ano naman kaya ang magiging reaksyon diyan ng masunuring si Kizaru? Kung hindi sapat ang buhay ng mga kaibigan niya para pasuwayin siya sa mga utos, magiging sapat kaya ang mga revelasyon ni Vegapunk? Paniniwalaan kaya siya ni Kizaru? Habang nagbabalita si Vegapunk, nagpasilip na sa atin si Oda ng mga reaksyon ng mga iba't ibang tauhan sa mundo. Karamihan nga sa kanila ay hindi makapaniwala sa mga sinasabi ni Vegapunk. Kahit pa mga matatalinong tao na walang tiwala sa world government, katulad ni Iceberg, ay hirap paniwalaan na kayang palubugin ng ninuman ang buong mundo. Medyo parang kwentong lasing nga lang ito, kaya marami talaga ang natatawa lang rito. Sa mga long-time viewers ng channel natin, alam nyo na siguro na matagal ko nang binabanggit na isa ito sa mga dahilan kung bakit may mga puwersa na mananatili pa ring tapat sa world government hanggang sa huli. Kasi bakit naman nila papaniwalaan ang kwentong lasing ni Vegapunk? Isa pa, ipinamalita rin ng Gorosei sa buong mundo na si Vegapunk ay hinostage ng Yonko si Luffy. So baka isipin ng ibang tauhan na ito mga pinagsasabi ni Vegapunk ay pakana lang ni Luffy para pataubin ng world government. Pakana lang ng isang pirata na gustong maghari sa mundo. So marami talaga ang hindi maniniwala kay Vegapunk. Pero ibahin natin si Kizaru. Unang-una, sa pagpunta niya sa Egghead, alam ni Kizaru na hindi naman talaga bihag si Vegapunk. Saksi siya kung paanong kusang loob si Vegapunk na gustong tumakas kasama ng mga Straw Hats. Pangalawa, alam ni Kizaru na nag-research si Vegapunk tungkol sa mga pangyayari sa Void Century. Kaya alam niya na kung may sinabi ito tungkol sa kasaysayan ng mundo, may basihan ito at hindi haka-haka lang. Pangatlo, matagal na ngang magkakilala si Kizaru at Vegapunk. Kilala niya na ang pag-uugali nito. Alam niya na imposible itong gumawa ng kasinungalingan o gumawa ng mga spekulasyon.
Kapag may binitiwan itong mga salita, siguradong may katotohanan nito. Kaya kung anumang sabihin ni Vegapunk sa video message niya, alam ni Kizaru sa puso niya na katotohanan lang ang mga ito. So ano kaya ang gagawin ng nagluluksang si Kizaru? Kakatapos nilang patayin ng kaibigan niya dahil sa utos ng world government. Tapos malalaman niya na ang world government pala ang pinaka-corrupt sa buong mundo. Wala silang interes na magpatupad ng tunay na hustisya, bagkos ay gusto lang pagharian ng isang hari ang buong mundo. At ang haring ito ay handang pumatay ng milyong-milyong inosente para lang mapanatili ang kapangyarihan niya. Sa tingin ko, ito na nga ang breaking point para kay Kizaru. Ito na ang dahilan kung bakit hindi lang siya susuway sa world government kundi tuluyang titiwalag na dito. Bukod sa proprotektahan niya ang mga natitira niyang kaibigan sa Egghead na sila Bonnie at Sentomaru, pagbubuhusan niya rin ng galit ang Gorosei na matagal na siyang minamanipulate at naging dahilan pa nga ng pagpatay niya sa kaibigan niya. Sa tingin ko, dito na natin makikita ang tunay na lakas ni Kizaru. Sa kasagsagan nga ng Egghead, maraming na-disappoint sa lakas na pinakita niya dahil pinaglalaroan lang siya ni Luffy. Pero tandaan natin na sa mundo ng One Piece, ang haki ay direktang konektado sa kalooban at will ng isang tao. Kapag mas malakas ang willpower mo, ay mas malakas ang haki mo. Pero paulit-ulit na pinakita sa atin na malaki ang pagdududa ni Kizaru sa mga ginagawa niya sa Egghead Arc. Kaya natural lang na hindi niya malabas ang buong potensyal ng haki niya dahil labag sa kalooban niya ang mga ginagawa niya. Pero pagkatapos niyang malinawan dahil sa mga pagbubunyag ni Vegapunk, sa tingin ko, dito na siya makakabuo ng sarili niyang paninindigan. At itong bago niyang paninindigan ay buong puso niyang may paglalaban ng walang pagdududa. Kaya dito na niya may papakita ang buong potensyal at lakas niya. Ngayon kung titiwalag si Kizaru sa Egghead, ano kaya ang mangyayari sa kanya pagkatapos ng arc na yan? Malamang ay tutulungan niya na makatakas si Bonnie, Sentomaru at malamang pati na rin ang Straw Hats. Pero paano naman siya? Tatlong posibilidad nga ang nakikita ko. Una, pwede siyang sumali ng Straw Hats. Pangalawa, pwede siyang sumali ng Sword, na sa tingin ko ay titiwalag na rin sa Navy. At pangatlo, maaari niyang ialay ang buhay sa Egghead para makatakas yung iba at tuluyan na ngang mamamatay. Sa totoo lang, kahit ano sa tatlong yan ay may posibilidad naman na mangyari. Pero kung ako ang tatanungin, sa tingin ko ang pinakamataas ang tsansa ay sumali siya sa Sword. Ang Sword kasi ay isa ng organisasyon na binubuo ng mga progresibong Marines na hindi na rin natutuwa sa mga pamamaraan ng Navy. Sa totoo pa nga, ang mga miyembro nila ay officially resigned na sa Navy. Kaya konting tulak na lang ay sa tingin ko titiwalag na ng buo ang mga yan. At kapag nangyari ito, sa kanila rin pupunta yung mga Marines na gusto na ring tumiwalag sa world government at gusto ng pagbabago at reforma sa Navy. Kaya dito talaga pinakabagay si Kizaru. Kung sa Straw Hats kasi, parang hindi bagay kay Kizaru dahil never naman niyang ginustong maging pirata. Hindi ko rin siya nakitaan ng malalim na pagbabond sa mga Straw Hats na kadalasang nakikita natin sa mga future Straw Hats. Kaya parang medyo pilit kung nangyari yan. Pero gaya nga ng sabi ko, may posibilidad pa rin naman, maliit nga lang sa palagay ko. Ikaw sa tingin mo, ano kayang mangyayari kay Kizaru pagkatapos ng Egghead Island Arc? Titiwalag nga ba siya o magiging tapat siya sa mga Celestial Dragons hanggang sa huli? I-comment mo na nga yan sa baba. Isa lang si Kizaru sa mga nakikita ko magtratraidor sa world government sa Egghead Island Arc. Isa pang nakikita ko na magtratraidor rin ay si Rob Lucci. Kung gusto mong malaman kung bakit ko nasabi yan, panoorin mo na rin ang video natin tungkol dyan.